Disclaimer, babala, ang kwentong ito ay base sa sinasabing totoong karanasan at mga alamat na ipinamamana sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Ang mga pangyayari, lugar, at karakter ay maaaring tumugma sa realidad, ngunit ang kwento ay hinaluan na rin ng kathang-isip upang maghatid ng takot at aral. Hindi layunin ng may akda na siraan ang sinuman, relihiyon, o komunidad. Huwag pakinggan ang kwentong ito ng mag-isa, lalo na kung madilim baka may kasabay ka na palang hindi mo nakikita. Si Kapitan Leo Alvarado ay isang veteranong kapitan ng barko na halos 20 taon nang naglalayag sa karagatan ng Pilipinas. Isa siyang taong sanay sa panganib ng alon, bagyo, at mga banggaan sa dagat. Kilala siya ng marami bilang isang disiplinado, matapang, ngunit makataong pinuno. Mula pa noong dekada, 70 ay siya na ang pinakapinagkakatiwalaang kapitan ng kumpanyang Pulo Azul Shipping na naglalayag mula Maynila patungong Visayas at Mindanao upang maghatid ng mga kalakal. Isang araw ng Setyembre, natanggap ni Kapitan Leo ang utos na ihatid ang isang espesyal na kargamento, mga kahon ng produktong electronics, ilang makina para sa minahan, at mga dokumento para sa isang kasunduan sa kalakalan. Normal lang sana ang biyahe, pero tila may kakaiba sa misyon na ito. Bago pa man sila makaalis sa pier, may matandang lalaki na lumapit kay Kapitan Leo at binalaan siya, "Kapitan, kung ang dagat ay tila tahimik, mag-ingat ka. Baka ang katahimikan ay bitag lamang ng mga nilalang sa ilalim." Pinagtawanan lamang ito ng ilan sa tripulante, pero si Kapitan Leo ay hindi natuwa. May naramdaman siyang biglang lamig sa paligid. Pagdating ng ika-4 na araw ng biyahe, habang nasa kalagitnaan sila ng laot sa pagitan ng Romblon at Masbate, biglang dumilim ang kalangitan. Mula sa napakaliwanag na tanghali ay biglang nagbago ang panahon, tila may paparating na malakas na unos. Nagpaalala si Leo sa kanyang mga tauhan, siguruhin yung maayos ang mga kargamento. Ihanda ang lifeboats. Ngunit kahit anong paghahanda nila, hindi sapat ang lakas ng tao laban sa galit ng kalikasan. Bigla na lamang rumagasa ang dambuhalang alon. Ang hangin ay tila mga espada na humihiwa sa balat, at ang kidlat ay sunod-sunod na bumabagsak sa paligid ng barko. Parang isinumpa ang biyahe nila, wala sa radar ang bagyo, walang babala mula sa Coast Guard. Mabilis na nabahain ang deck, at isa-isa nang nawawala sa paningin ang ilang crew. Si Leo, habang pinipilit manatiling nakatayo sa kanyang cabin, ay biglang nawalan ng malay matapos bumagsak ang isang bakal na bahagi ng barko sa kanyang ulo. Bago siya tuluyang mawalan ng ulirat, ang huling nakita niya ay ang dilim sa kalangitan na tila may mga matang pula, nagmamasid mula sa ulap. Pagmulat ni Leo, siya ay nabalot ng buhangin. Nang mahimasmasan, dama niya ang hapdi sa kanyang braso at isang matinding hilo. Tinapik niya ang kanyang dibdib, ngunit wala na ang kanyang uniforme. Tanging putol na manggas at pantalon ang suot niya. Tiningnan niya ang paligid, isang baybayin na hindi niya matandaan. Walang barko. Walang crew. Wala ni isang bakas ng sibilisasyon. Habang pinipilit niyang tumayo, nakita niya ang ilang bahagi ng barko na inanod sa dalampasigan, isang piraso ng flagpole, isang plastic container, at isang namiplate na may pangalan ng kanyang barko, N. Rosario de Luna. Isang malalim na buntong hininga ang kanyang pinakawalan. "Saan ako dinala ng dagat?" tanong niya sa sarili. Wala siyang signal sa kanyang radyo. Pati relo niya, tumigil na sa pag-ikot. 3:30 ng madaling araw ang huling oras na nakatatak. Ilang oras siyang umikot sa baybayin at nakatagpo ng kakaibang mga tanawin, puno ng baluktot na sanga, mga hayop na may kakaibang mata, at mga aninong mabilis gumalaw sa kanyang gilid. Tila ba ang buong isla ay gising at siya ay tinitingnan. Ang pinakapinagtataka niya ay wala siyang nakitang kahit anong palatandaan ng tao, walang kubo, walang bangka, wala ring alingasngas ng pamayanan. Ngunit sa may bandang bundok, may makikitang usok na parang nanggagaling sa apoy, senyales ng buhay. Sa kabila ng takot at kalituhan, pinilit ni Leo na manatiling kalmado. Bilang isang kapitan, sanay siyang gumawa ng desisyon sa gitna ng kaguluhan. Pero ang lugar na ito ay hindi ordinaryo. Iba ang simoy ng hangin, may amoy na luma, marumi, at malamig. At ang katahimikan ng paligid ay masyadong perpekto, na parang ayaw itong gambalain ng kahit na anong ingay. Nang sumapit ang hapon, napansin niyang tila unti-unting humihina ang kanyang katawan. Hindi siya gutom, pero pakiramdam niya ay inaagawan siya ng lakas. Nagdesisyon siyang bumalik sa tabing dagat upang maghanap ng fresh water, pero sa kanyang paglalakad, doon niya napansin may mga bakas ng paa. Maliliit. Malalaki.
At may isa, na tila hindi tao ang may gawa, matulis ang dulo at baluktot ang hugis. Napalingon siya bigla nang may narinig siyang kaluskos sa damuhan. "May tao ba diyan?" sigaw niya. Walang sumagot. Pero ramdam niyang may mga matang nakamasid sa kanya, mula sa kadiliman ng gubat. Ang araw ay tila palubog na nang muling balikan ni Kapitan Leo ang tabing dagat. Ang katahimikan ng paligid ay mas lalong naging nakapanghihilakbot, walang huni ng ibon, walang kuliglig, at kahit ang hampas ng alon ay tila mahina at maingat, na para bang ayaw gumising ng kung anumang natutulog sa kailaliman. Lumingalinga siya sa paligid. Sa kanan niya ay isang makitid na guhit ng kagubatan, puno ng mga punong baluktot ang katawan na waring sumusunod sa liwanag ng buwan. Sa kaliwa may matarik na bangin. Ngunit ang pinakanakakabahala ay ang mga box ng paa na kanyang nakita kanina. Nang sinundan niya ito, napansin niyang nagiging kakaiba ang hugis, ang mga daliri ay mas mahaba, ang sakong ay nakalabas, at sa ilang bahagi, may box na tila may buntot na humahagod sa buhangin. Habang sinusundan niya ang mga bakas, narinig niya ang mahinang pag-awit, isang tila kundiman pero mabagal at malamig sa pandinig. Alaalay iniwan, sa dagat ibinaon. Sa anino ng gabi, puso'y isusumpa, mabilis siyang nagtago sa likod ng isang malaking bato. Doon niya nakita ang isang nilalang, isang babae na tila tao, may mahabang buhok at puting suot, ngunit ang kanyang mga mata ay kulay pula at ang balat ay kulay abong-abo. Lumalakad dito ng dahan-dahan habang inaawit ang matandang kanta. Sa kanyang likod, may dala siyang sako, at mula roon ay tila may tumutulo dugo. Nanatili si Kapitan Leo sa likod ng bato, halos hindi humihinga. Hindi niya alam kung panaginip pa ba ito o totoo na. Wala na siya sa rason ng lohika. Gusto na niyang sumigaw ngunit baka makatawag pansin. Sa halip, dahan-dahan siyang umatras, at siniguradong wala siyang gagawing ingay. Nang siya ay makalayo, bumalik siya sa bahagi ng dalampasigan kung saan may ilang bahagi ng barko ang inanod. Doon siya nagtayo ng pansamantalang kubo gamit ang mga kahoy at kanvas na natira sa barko. Dumating ang gabi. Sa kanyang munting silungan, pinilit ni Leo na makatulog pero hindi siya tinantanan ng mga bulong. Mula sa kagubatan ay naririnig niyang may tumatawa, umiiyak, at umaawit ng sabay-sabay. Minsan, may maliliit na bato na tila inihahagis sa kanyang silungan. Minsan, parang may humahagod sa labas gamit ang kuko sa kahoy. Walang taong ganito sa isla, walang ganitong tao, bulong ni Leo sa sarili. Mga hayop lang siguro, hayop lang. Ngunit sa kanyang panaginip, tila binisita siya ng kanyang mga dating kasamahan sa barko. Nakita niya si Ensign Mario, si Chief Engineer Bulan, at si Cookie, lahat sila ay basang-basa, may sugat, at malamig ang titig. At sa kanilang mga bibig ay sabay-sabay silang nagsalita, "Hindi kami nakaligtas, Kapitan, pero ikaw, may pagkakataon ka pa. Bago ka pa nila mahuli. Bago ka pa nila angkinin." Pagkagising ni Leo, tumayo siya agad. Pawis na pawis siya at nanginginig. Ang kanyang kubo ay tila giniba, may mga galos sa pader, may bakas ng paa sa buhangin, at ang kanyang relong tumigil noong isang gabi ay gumagana na muli. Pero imbes na tamang oras, tumatakbo ito pabalik. Paurong ang mga segundo. Nang sumunod na araw, nagdesisyon siyang mag-ikot pa sa isla upang hanapin kung may ibang naligtas. Sa may gawing timog ng isla, may nakita siyang isang lumang tor na tila tanod poste. Umakyat siya roon at doon niya nasilayan ang mas malawak na tanawin ng isla. Sa gitna nito ay may malaking malabundok na kabubatan, at sa paligid ay mga kuweba, parang lagusan patungo sa kailaliman. Pero mas lalo siyang napatigil nang makita niya ang isang pamilyar na bagay, isang uniporme ng marinong Pilipino, nakasabit sa sanga ng punong kahoy. Nang lapitan niya ito, may name tag, Lele E. Gomez, isa sa kanyang crew. Mabilis siyang nakaramdam ng halo-halong emosyon, pag-asa na baka buhay pa ito, at takot na baka ito'y patibong. Sa ilalim ng puno ay may nakaukit sa lupa, lumayas dahil islang Bawal dito diyan na hindi taga dito. Hindi niya alam kung si Gomez ang sumulat nito o ang iba pang nilalang. Ngunit malinaw, may mga nilalang na hindi masaya sa presensya ng dayo. Pagbalik niya sa kanyang silungan, may napansin siyang kakaiba, may taong nag-iwan ng bungkos ng prutas sa gilid ng kanyang kubo, mga saging, kamote, at isang inuming nakalagay sa bao. Alam niyang wala siyang kasamang tao sa isla. Sinundan niya ang mga bakas at ang mga ito ay nagtungo sa gubat. Dito niya unang naramdaman ang pakiramdam ng hindi nag-iisa. Sa likod ng mga punong kahoy, may mata siyang nararamdaman. Tila sinusubaybayan siya.
Minsan, may maririnig siyang hikbi. Minsan, halakhak. Ngunit sa tuwing haharap siya, wala siyang makikita. Pagdating ng hapon, may humagis ng maliit na bato sa kanyang paanan. Nang pulutin niya ito, may sulat, kung gusto mong mabuhay, magtago sa kuweba sa hilaga bago lumubog ang araw. Hindi niya alam kung sino si Ie, ngunit wala siyang ibang matakbuhan. Sa loob ng ilang araw na pananatili sa isla, alam niyang hindi ito ordinaryong lugar. May mga pahiwatig ng panganib. May mga mata sa dilim. At ang bawat gabi ay tila pagsubok kung gaano siya tatagal bago siya mawalan ng pag-asa. Sa huling oras ng araw, bago tuluyang lumubog ang araw, si Kapitan Leo ay tumakbo patungo sa direksyon ng hilagang bahagi ng isla. Doon niya nakita ang tinutukoy na kuweba, malaki, madilim, at malamig ang ihip ng hangin mula sa loob. Doon niya unang maririnig ang tinig ng isang babae, mahina, mahinahon, ngunit puno ng babala, kung nandito ka na wala ka ng atrasan. Dahil ang gabi rito, hindi basta gabi. Ito ang simula ng paghahanap nila sa iyo. Ang kuweba sa hilagang bahagi ng isla ay tila isang bibig ng halimaw, malawak ang bungad ngunit ang loob ay nilamon ng kadiliman. Sa loob nito, ramdam ni Kapitan Leo ang malamig na simoy ng hangin na tila galing sa kailaliman ng lupa. Sa bawat hakbang niya, umuugong ang kanyang yabag sa mga dingding ng kuweba, at ang etyo nito ay tila ibinubulong pabalik sa kanya ang kanyang takot. Pagpasok niya, agad siyang sinalubong ng liwanag mula sa isang maliit na sulo. Sa likod nito, may isang babaeng nakakapay, payat, at maputla ang balat. Ang kanyang mga mata ay tila laging gising, nagmamasid, at puno ng pangamba. Siya si Daria, ang may sulat na nagbabala sa kanya. Kapitan ka ba ng barkong inanod kamakailan? Tanong ni Daria na halos pabulong. Ikaw ba ang nag-iwan ng sulat? Sagot ni Leo. Tumango si Daria. Ikaw ang pangatlo sa mga kapitan na nakita kong dinala rito ng dagat. Ang dalawa, hindi na nakalabas at sana ikaw, huwag mo nang gayahin ang tadhana nila. Sa loob ng kuweba, ipinaliwanag ni Daria ang ilang katotohanan. Ayon sa kanya, ang isla ay hindi basta isla. Isa itong sumpang lugar na sinadyang ilihim mula sa mga mapa. Sa mga sinaunang panahon, dito itinapon ang mga nilalang na itinuring na salot sa lipunan, mga manananggal, mangkukulam, at lalaking tikbalang na inusig noong panahon ng Kastila. Ngunit sa halip na mamatay, ang mga nilalang na ito ay nanatiling buhay at nagparami. Ang mga kwento ng mga nawawalang barko, ayon kay Daria, ay hindi aksidente. Bawat ikalawang buwan, may barkong tinatawag ng isla. Tila ba may kapangyarihan ang lugar upang hilahin ang mga sasakyang dagat, iligaw ang direksyon, at lumikha ng bagyong hindi kayang i-detect ng radar. May nagbabantay sa isla at gusto nila ng mga katawan. Bawat isa sa inyo ay may silbi. Hindi kayo pinapatay agad. Pinagmamasdan muna, pinaglalaruan, hanggang kayo'y bumigay, dagdag pa ni Daria. Kinagabihan, habang nagpapahinga si Leo sa loob ng kuweba, muling narinig ang mga boses sa labas, mahihinang bulong na tila tumatawag sa kanyang pangalan. Leo, halika na, hindi ka na nila kailangan. Binuksan niya ang ilawang apoy at sumilip sa labas. Sa dilim ng gubat, may makikita siyang anino ng mga taong nakatayo, hindi gumagalaw, hindi rin kumikibo. Tila ba sila ay nagbabantay? Ang iba sa kanila ay walang ulo, ang iba'y tila may pakpak, at ang iba na may lumulutang lamang na parang usok. Huwag mong tignan sila sa mata, biglang utos ni Daria. Kapag nakuha nila ang pansin mo, mas lalapit sila. Mabilis siyang hinila ni Daria pabalik sa kuweba. Sa loob nito, may maliit na altar na may mga anting-anting, dahon ng saging, at alay na asin, bawang, at langis. Ayon sa kanya, ito lamang ang panandaliang panangga sa mga nilalang ng isla. Habang nagkukwento si Daria, isinalaysay niya ang sarili niyang kwento. Isa siyang nurse volunteer noon sa isang medical mission na nawalan ng direksyon ang bangka at napadpad sa isla. Sa unang 3 araw, siya lang ang nakaligtas. Isa-isang kinuha ang mga kasamahan niya, una, ang doktor, sumunod ang midwife, at huli, ang driver ng bangka. Akala ko noon, maluloka na ako pero napagtanto kong ang tanging paraan upang mabuhay ay makisabay. Magkunwaring hindi natatakot. Magmasid. At higit sa lahat, matutong makipagtaguan sa gabi. Sinabi rin ni Daria na ang isla ay may oras ng paghunting, karaniwang 9:00 ng gabi hanggang 3:00 ng madaling araw. Sa mga oras na ito, may tinatawag silang oras ng gutom ng mga nilalang. Kapag narinig mo ang alingawngaw ng kampanang walang kampanaryo, senyales na nagsimula na ang pagtawag, babala pa niya.
Sa pagsapit ng hating gabi, muling narinig nila ang mga anino sa labas. Ngayon, may kasamang mga tunog ng kuko sa bato, mga paang humahampas sa lupa, at isang tila iyak ng sanggol. Waah, pero ayon kay Daria, hindi yon sanggol. Iyon ang tagatukoy. Kung sino ang lumapit, siya ang susunod nilang biktima. Sa kabila ng takot, pilit pinanatili ni Leo ang kanyang katinuan. Naalala niya ang sinabi ng kanyang mga kasamahan sa panaginip, may pagkakataon ka pa. Ngunit paano? Sa paligid ng isla ay tila mga mata ang nakapaligid. Hindi ka makakataka sa karagatan dahil ang alon ay tila sinasadyang ibalik ang sinumang lalabas. At ang kagubatan ay parang buhay, ang landas ay nagbabago bawat araw. Kinabukasan, napagdesisyonan ni Leo at Daria na magtayo ng panibagong silungan sa isang mas mataas na lugar sa gilid ng bundok, malapit sa isang maliit na sapa. Habang nangangalat sila ng kahoy, may nakita silang kakaibang puno, may mga damit na nakasabit sa mga sanga nito. Isa roon ang uniforme ni Ensign Mario, kasama ang kanyang dogtag. Sa likod ng puno ay may ukit, ibalik sa lupa ang kinuha ng dagat, bago ang ika-4 na buwan ng gabi. Hindi nila maunawaan ang ibig sabihin, ngunit malinaw ang babala, may hinihingi ang isla. May kondisyon para makaligtas. Nang sumapit muli ang gabi, dumoble ang presensya ng mga nilalang. Sa di kalayuan, nakita nila ang ilang anyo na umiikot sa kuweba, may lumilipad, may gumagapang, at may nakatayo lang sa gilid ng kakahuyan, nakatitig sa kanilang kinaroroonan. Leo. Daria, nakita na namin kayo, ito ang unang beses na tinawag ang kanilang pangalan. Hindi na sila nagtagal. Sa gabing iyon, tumakbo silang muli, bitbit ang ilang gamit, dala ang anting-anting, at muling naghanap ng mas malalim na lungga, sapagkat malinaw, hindi natago ang kanilang presensya. Simula na ng pangangaso. Sa mga sumunod na araw, patuloy na naghanap sina Kapitan Leo at Daria ng mas ligtas na masisilungan. Ang kuweba sa Hilaga ay hindi na rin ligtas, palaging may bakas ng nilalang sa paligid, at may mga tinig sa gabi na parang nagkakampo sa labas. Kaya't nagpasya silang umakyat pa sa mas mataas na bahagi ng isla, kung saan makakakita sila ng mas maraming tanawin at maagang matutukoy kung may papalapit na panganib. Sa pag-akyat nila sa kabundukan, nadaanan nila ang isang kakaibang lugar, isang mataas na kapatagan kung saan ang mga damo ay kulay pilak at ang hangin ay tila may halong bulong. Dito rin nila nakita ang isang napakatandang puno ng balete, at sa paanan nito ay may maliit na kubo, tila gawa sa pinagtagpi-tagping dahon, kahoy, at mga piraso ng lumang tela. Wala silang inaasahan na tao sa itaas ng bundok, kaya't laking gulat nila nang biglang lumabas ang isang matangkad, payat, at maputing babae mula sa loob ng kubo. Nakasuot siya ng kulay abo na saya, mahaba ang buhok na halos abot baywang, at may bitbit na baston na tila yari sa buto ng hayop. Sa wakas kayo rin ay dumating, ang sabi ng babae, walang kaba sa tinig, tila alam na niya ang lahat. Agad na humarang si Daria kay Leo. Huwag kang lalapit agad, bulong niya. Hindi natin alam kung sino siya. Ngunit ang babae ay ngumiti lang. Hindi ako kaaway kundi gabay. Ako si Amara, ang dating nagbabantay sa pagitan. Ang tagapagsalita ng mga nilikha at ng mga nilimot. Sa loob ng kanyang kubo, pinaupo ni Amara sina Leo at Daria at pinainom ng tsaa na mula raw sa ugat ng kalimunan, isang halamang matagal nang nawala sa mundo ng tao. Habang umiinom, ipinakita niya ang kanyang mga tala, mga lumang papel na puno ng simbolo, mapa ng isla, at mga kwento ng mga dating taong napadpad doon. Ayon kay Amara, siya ay dating mortal, isang herbalista sa antike noong panahon ng Hapon. Napagkamalan siyang mangkukulam at ipinatapon sa dagat. Ngunit imbes na mamatay, inanod siya ng alon papunta sa islang ito. Doon niya nalaman na ang isla ay may sariling batas, sariling espiritu, at sariling nilalang. Sa halip na matakot, pinili niyang pag-aralan ang mga ito. Sa pagdaan ng panahon, tinanggap siya ng mga nilalang bilang bantay ng kabundukan. Hindi lahat ng nilalang dito ay masama. May mga nangangalaga rin. Ngunit hindi ko kayang pigilan ang mga gutom sa paanan ng bundok. Sila ay mga dating tao ring tulad natin, ngunit pinili ang dilim, paliwanag niya. Naging tagapayo si Amara kina Leo at Daria. Tinuruan niya sila ng mga paraan upang makaiwas sa mga aswang, kung paano gumamit ng ugat ng kalimunan bilang pangontra, paano bumasa ng hangin upang malaman kung may kaluluwang gumagala, at kung paano magtago sa anino ng mga punong may sagradong ugat. Ipinakita rin niya ang isang lumang mapa ng isla, kung saan may mga bahagi na sadyang itim ang pagkakaguhit.
Ito ang mga lugar na hindi kailanman dapat pasukin. Isa na rito ang laliman sa may timog silangan. Diyan isinilang ang unang aswang, ayon sa mga alamat ng mga ninuno. Ngunit sa gitna ng kwento ni Amara, may isang revelasyong bumaliktad sa lahat ng pananaw ni Leo, na ayon sa mga tala, ang mga aswang ay hindi lamang nilalang, kundi dating mga kapitan at manlalakbay na pinili ng isla. Ang isla, sa kung anong mahiwagang dahilan, ay pumipili ng tagapagmana, isang dayo na kayang magsanay, mamuno, at magpatuloy sa siklo ng takot at pangangaso. At sa ngayon, ayon kay Amara, nakatingin ang isla kay Kapitan Leo. Nang gabing iyon, habang natutulog sila sa kubo ni Amara, napaginipan ni Leo ang kanyang nakaraan. Ang kanyang pagkabata sa Mindoro, ang unang araw niya sa dagat, at ang mga kasamahan niyang namatay sa bagyo. Ngunit ang pinakanakakakilabot sa panaginip ay ang huli, nakita niya ang sarili niyang anyo sa salamin, ngunit ang mata niya ay pula, at ang ngiti niya ay hindi kanya. Pagkagising niya, agad siyang tumingin kay Amara. Ano ang ibig sabihin ng panaginip na iyon? Tumitig si Amara sa kanya. Kapag napapanaginipan mo na ang sarili mong hindi ikaw nangangahulugan iyon na sinisimulan ka ng tanggapin ng isla. Gustong umalis ni Leo. Gusto niyang tumakbo palayo. Ngunit sa panahong iyon, wala nang ibang direksyon, kundi mas lalo pang pumasok sa misteryo ng isla. Habang pinaplano nila ni Daria ang susunod na hakbang, sinabi ni Amara ang huling babala, darating ang ikapitong gabi mula nang kay inanod dito. Sa gabing iyon, magpapakita ang mga pinuno ng angkan ng mga aswang. Kapag hindi kayo nakaligtas sa gabing iyon, kayo ay hindi na makakaalis. At kaya't habang may panahon pa, kailangang hanapin ni Leo at Daria ang posibleng paraan upang tumakas o kaya'y wasakin ang siklo ng dilim sa islang iyon. Ngunit isang gabi bago sumapit ang itinakdang oras, nang bumalik sila sa kubo ni Amara galing sa pagkuha ng tubig, natagpuan nila itong gibana. Wala si Amara. Ngunit sa gitna ng abo at sanga ay may naiwan na lamang isang mensahe, isinulat gamit ang dugo sa isang piraso ng dahon, hindi ako pinatawad ng mga kasama ko. Sa susunod na ikaw ang susubukin. Piliin mong manatiling tao. At doon, sa gitna ng bundok, sa harap ng giba at abo ng kubo, natanto ni Leo at Daria na sila na ngayon ang hinahabol, sinusubok at sinusumpa. Sa mga araw na sumunod matapos nilang matagpuan ang nasirang kubo ni Amara, naramdaman ni Kapitan Leo at Daria na mas lalo silang inilalapit sa katotohanan, ngunit kasabay nito, mas lalo ring lumalapit ang panganib. Sa bawat kilos nila, tila may mga matang nakabantay. Sa bawat hakbang, may mga yapak na sumusunod. Habang umaakyat muli sa mataas na bahagi ng bundok upang humanap ng bagong silungan, nadaanan nila ang isang bahaging tila nyurakan ng panahon, mga bato, punong pinilas ng kidlat, at sa gitna ng lahat, isang luma at halos bulok na bowl na tila pinagtakpan ng mga dahon at ugat ng punong kahoy. Binuksan ito ni Leo gamit ang isang kalawanging kutsilyo. Sa loob, laking gulat nila, punito ng lumang journal, litrato, kompas, lumang mapa, at mga kwento na isinulat ng mga taong dumating sa isla bago pa sila. Isa-isang binasa ni Daria ang mga pahina ng journal. Unang tala, taong 1972, Kapitan Edgardo Flores, kami ay sakay ng barkong Maria Reina, patungo sa Iloilo, nang isang kakaibang ulap ang bumalot sa amin. Bigla kaming nawala sa radar at sa mga susunod na araw ay dumaan kami sa isang bagyong walang ulan, tanging itim na hangin at aninong parang tao. Sa ikatlong araw, ako lang ang natira. Ang mga tauhan ko ay isa-isang nawala tuwing gabi. Nakarating ako sa isang isla pero ito'y hindi sa mundo ng tao. Ang isla ay buhay. Pinipili niya kung sino ang kanyang titirhan at sino ang kanyang kakainin. Ikalawang tala, taong 1986, isang batang babae, Mika, nakasakay ako sa bangka kasama si Itay papunta sa kabilang isla. Nagkahiwalay kami nang lumakas ang alon. Inanod ako rito. Una kong nakita ay isang babaeng may pakpak, nakangiti, pero walang anino. Binigyan niya ako ng prutas, at mula noon, hindi ko na maalala ang sarili ko. Parang wala akong pangalan. Parang hindi na ako tao. Ikatlong tala, taong 1979, Amerikano, Henry I. Naglayag kami bilang adventure trip sa Palawan. Hindi ito adventure. Isa itong bangungot. Ang isla ay parang trap. Sa araw, parang paraiso. Sa gabi, ito ay impyerno. Boses ng mga mahal mo sa buhay ang maririnig mo, pero huwag kang maniwala. Lahat sila kasinungalingan.
Nanginginig ang mga kamay ni Leo habang binubuklat ang isa pang piraso ng dokumento. Isang lumang mapa ng isla, may 3 markado, punong huling pagsubok, duyan ng itim na ina, paglabas ng araw, daang isinara, ipinaliwanag ni Daria, mukhang ang isla ay may 3 pangunahing lugar ng seremonya. Ang isa, tila isang puno kung saan isinasaalang-alang kung karapat-dapat kang manatili. Ang isa, ang pinakasentro ng lahat ng ritual ng mga aswang. At ang huli posibleng daan palabas. Kasama rin sa bowl ang ilang polaroid na litrato. Isa rito ay larawan ng isang barko na halos kalahating lubog, may mga taong nakatingala, ngunit ang mga mata nila ay itim na itim. Isa pang larawan ay ng isang lalaki na may kadena sa leeg, nakaupo sa ilalim ng puno, may markang parang bilog na may mata sa kanyang noo. Sa likod ng larawang iyon ay may nakasulat, ang pipiliin ng isla ay babaguhin. Hindi ka naaalis. Ikaw ang bagong salin ng kadiliman. Hindi mapigilan ni Leo ang gumuhit ang malamig na takot sa kanyang likuran. Halos lahat ng kwento ay isa ang sinasabi, na walang sinuman ang nakakatakas. At kung makaligtas man, hindi na sila kailanman magiging pareho. Ang lihim ng mga aswang habang binabasa ang mas malalim na bahagi ng journal, mas nauunawaan nila ang likas na kalikasan ng mga aswang sa isla. Hindi ito tulad ng mga kwento sa bayan na lumilipad lang, kumakain ng bata, o tumatawa sa bubong. Sa isla, ang mga aswang ay ritual na nililikha. Isinasailalim ang biktima sa 3 yugto, pagtanggi sa tao, sa loob ng 3 gabi, papakitaan ka ng iyong mga mahal sa buhay. Lahat ay peke. Lahat ay nilikha upang pagdudahan mo ang iyong alaala. Kapag naniwala ka, sisimulan ka ng kainin ng dilim. Pagyakap sa kadiliman, bibigyan ka ng regalo, isang matamis na bunga na nakakapagpalakas ng katawan, ngunit may halong dugo ng nilalang. Ito ang magpapalabo sa iyong konsensya. Pag-alay sa itim na ina, kapag ikaw ay ganap ng nahubaran ng pagkatao, isasagawa ang seremonya sa duyan ng itim na ina, isang kuweba sa timog kung saan ang nilalang ay tuluyang magiging bahagi ng lahi ng kadiliman. At ayon sa mga tala, isa ang kapitan sa bawat grupo ng nawawala sa dagat ang pinipili bilang susunod na bantay o tagapamagitan. Nabigla si Leo. Parang lahat ay nag-ugnay sa kanya. Hindi ba't siya rin ang panaginip ng mga tauhan niya? Siya ang palaging nakakarinig ng pangalan niya sa dilim. At higit sa lahat, siya ang palaging nilalapitan ng mga nilalang. Ngunit tumayo si Daria, hawak ang isang papel mula sa journal. Tingnan mo ito, Anya. Isinulat ng isa sa mga naunang na biktima, kung may matira sa inyong dalawa, isa ang pipiliin, isa ang iluluwa ng isla. Piliin mong tumakbo habang hindi ka pa napipili. Doon na pagtanto ni Leo at Daria, mayroong pag-asa. Ngunit isa lang sa kanila ang pwedeng makalabas kung meron man talagang daan palabas. Bumuo sila ng plano. Sa natitirang araw bago ang 7th gabi, ang gabi ng seremonya, kailangan nilang hanapin ang 3 lugar sa mapa, ang puno ng pagsubok, ang duyan ng ina ng dilim, at ang daang sinara. Ang daan palabas ay maaaring patungo sa kalayaan o patibong lamang. Ngunit sa pagkakataong ito, si Leo ay hindi na basta marinong napadpad. Siya na ngayon ay sakdal sa sarili niyang bangungot at alam niya, ang oras ay hindi pabor sa kanya. Magsisimula na ang huling yugto ng pagsubok. At kung tama ang mga tala ang kanyang kaluluwa ang inaasinta. Kinabukasan, habang maliwanag pa ang langit, sinimulan ni Kapitan Leo at Daria ang isa sa pinakamapanganib nilang hakbang, ang hanapin ang tinatawag na daang isinara, sa lumang mapa na posibleng maglabas sa kanila sa sumpang isla. Bitbit ang lumang kumpas na kasama ng journal, ilang natirang anting-anting mula kay Amara, at kaunting pagkain, nagsimula silang tumahak sa hilagang kanluran ng isla, kung saan ayon sa mapa, naroroon ang daan palabas. Ngunit wala sa kanilang kaalaman ang eksaktong ruta, lahat ng landas sa isla ay nagbabago, lumilipat, at may mga bahagi ng kagubatan na tila buhay, nagbubukas kapag gusto, at nagsasara kapag may panganib. Sa loob ng gubat habang papalalim sila sa gubat, pansin nila ang kakaibang anyo ng paligid. Ang mga dahon ay kulay ube at itim, ang mga punong kahoy ay mistulang nakayuko, para bang nagbubulongan. Nararamdaman ni Leo na parang may kasabay silang hindi nila nakikita, mga mata sa dilim, mga aninong sumusunod ngunit ayaw magpakita. Daria, tahimik lang, bulong ni Leo. May nararamdaman ka ba? Tumango si Daria. Simula pa lang ng pag-alis natin. Pero hindi ko alam kung tao o hindi. Maya-maya, may narinig silang mga yabag, mabilis, magaan, at halos hindi maramdaman.
Nang lumingon si Daria, nakita niya ang isang nilalang sa sanga ng puno, isang babae, hubot-hubad, mahaba ang buhok, ngunit ang balat ay puno ng balahibo gaya ng paniki. Ang mga mata nito ay kulay puti at ang ngipin ay matulis. Biglang tumalon ang nilalang mula sa sanga, ngunit bago pa man sila matamaan, itinaas ni Leo ang anting-anting na gawa sa asin at halamang kalimunan. Napasigaw ang nilalang at biglang naglaho na parang usok. Isa na yon sa mga bantay ng kadiliman, ani Daria. Hindi na lang tayo basta sinusundan. Pinipigilan na nila tayong makarating sa daan, mga larawan ng nakaraan sa kanilang paglalakad. Nakarating sila sa isang bahagi ng gubat kung saan may isang sirang dambana, tila altar na gawa sa bato, puno ng lumang kandila, larawan ng mga nawawalang tao, at mga pangalan na inukit sa kahoy. Laking gulat nila nang makita ni Leo ang isang ukit, Le Alvarado, aalis o mananatili. Teka, pangalan ko to, bulong ni Leo. Ibig sabihin, bago pa siya makarating doon, isinama na siya sa talaan ng isla. Isa siyang kandidatong pipiliin. Lalong lumakas ang paniniwala ni Leo, ang lahat ay plano. Siya ay hindi aksidenteng inanod sa isla. Siya ay sinadya. Ang daan na itinago bandang hapon, narating nila ang tinatawag na Daang Isinara, isang makitid na lagusan sa pagitan ng dalawang malaking bato, halos hindi makikita kung hindi tutok ang mata. Napapalibutan ito ng mga punong may hugis na parang kamay, at sa gitna ng daan ay may espadang nakatusok sa lupa na parang nagsasabing, bawal dito. Sigurado ka bang ito yon? Tanong ni Daria. Wala nang ibang opsyon, sagot ni Leo. Bago nila tuluyang tawirin ang daan, huminto muna sila at nanalangin. Pinagmasdan nila ang paligid. Wala pang lumalabas. Ngunit pagpasok nila sa loob ng lagusan, nagsimulang manginig ang lupa. Umalinggaw ang isang boses, wala kang karapatang lumabas. Pinili ay Enay. Mula sa kadiliman ng likod ng lagusan, lumitaw ang tatlong nilalang, mga dating tao, ngunit ang anyo ay wala ng pagkatao. Isa ay may tatlong mata, ang isa ay may pakpak na parang balahibo ng uwak, at ang huli ay may paa ng kambing ngunit katawan ng babae. Sila ang tinatawag sa journal na tatlong tagapagsara ng daan. Ang laban sa daan hindi na pwedeng umatras pa. Ginamit ni Leo ang matulis na kahoy na may asin na ibinigay ni Amara noon. Inihampas niya ito sa isa sa mga nilalang, at ito'y nagliyab. Si Daria naman ay naghagis ng pulbos ng bawang at langis sa paligid nila upang hindi sila mapalibutan. Ngunit hindi madaling kalabanin ang mga bantay. Ang huling nilalang ay tila bumabasa ng isip, alam nito ang takot ni Leo. Bigla itong nag-anyo bilang anak ni Leo na matagal nang patay, si Julian. Papa, wag mo akong iwan. Dito ka na lang, halos bumigay si Leo. Nanginginig siya sa paghawak ng anting-anting. Ngunit narinig niya ang tinig ni Daria. Hindi yan ang anak mo, Leo. Labanan mo. Isinara ni Leo ang mga mata, at buong lakas na inihampas ang anting-anting sa anyo ng batang Julian. Nagliyab ang nilalang at sumigaw sa kirot, at unti-unti, nagbukas ang daan. Ang katotohanan sa likod ng daan sa kabila ng daan ay may isang maliit na bangin, at sa ibaba nito ay isang malawak na lawa, kulay asul, ngunit may isang bangka sa gitna, walang sakay. Bangka, sigaw ni Daria. Baka ito ang daan palabas. Ngunit nang makalapit sila, may karatula sa gilid, iisa lang ang makakalabas. Isa ang kailangang iwan. Hindi makapagsalita si Leo. Napatingin si Daria. Sa tagal nilang magkasama, sa dami ng kanilang pinagdaanan, alam nilang hindi nila kayang basta pumili. Kung may kailangang iwan, ako na lang, sabi ni Daria. Ikaw ang hinahanap ng isla. Ikaw ang may pagkakataong baguhin ito. Ngunit umiling si Leo. Pareho tayong tao, Daria. Pareho tayong pinilit ng isla. Hindi ko hahayaang ako lang ang mabuhay. Biglang nagliwanag ang langit. Ang lawa ay tila bumuka, at mula sa ilalim nito ay lumitaw ang isang napakalaking nilalang na may 4 na mata, at boses na gaya ng kulog. Kayo lihay pipili. Kung walang pipili, kayo lihay mananatili, ang desisyon dito na nauwi ang lahat, pipili sila ng isa, o pareho silang makukulong. Pero bago pa man sila tuluyang pumili, may biglang nagsalita mula sa likuran, wala dapat pipili. Walang dapat isakripisyo. Labanan ang batas ng kadiliman. Isang anino ang lumitaw, babae, nakakulay abo si Amara. Buhay pa. Mula sa aninong akala nilang patay na, lumitaw si Amara, may sugat sa noo, duguan ang balikat, ngunit matatag ang tindig at buo ang loob. Hindi pa huli ang lahat, anya.
Ang isla ay may puso pa rin. Ngunit para makalaya kayo, kailangan muna ninyong harapin ang pinakaugat ng dilim. Ang duyan ng itim na ina, dugtong niya, ang sentro ng kapangyarihan ng mga aswang sa islang ito. Bawat ikapitong gabi, dito nagaganap ang seremonya ng dugo, kung saan pinipili kung sino ang papalit bilang bagong tagapamagitan ng mga nilalang, ang magiging susunod na bantay ng kadiliman. At sa gabing ito, Leo, ikaw ang napili. Simula ng seremonya, hindi pa man bumababa ang araw, nagsimulang magbago ang paligid. Ang kagubatan ay tila lumamig ng doble, at ang mga hayop ay biglang tumahimik. Mula sa timog silangang bahagi ng isla, narinig nila ang mabagal na pagtugtog ng tambol, hindi gawa ng tao, kundi ng kalikasan. Ang lupa ay umaalingaw-ngaw. Ang hangin ay may amoy ng nasusunog na dugo. Hindi natin kayang takbuhan ito, ani Amara. Ang tanging paraan ay sirain ang ritual. Kailangan nating makarating sa duyan at pigilin ang paghahain ng dugo. Naglakad sila patungo sa isang kuweba sa gilid ng bangin, ang mismong duyan ng itim na ina. Bawat hakbang nila ay sinasalubong ng kakaibang presensya. Sa bawat puno ay may nakaupo, nakasabit, o nakatayo na nilalang, may pakpak, may sungay, may katawan ng hayop, ngunit mukha ng tao. Tahimik silang nanonood. Hindi umaatake. Parang inaabangan ang pagtatapos. Ang lugar ng duyan sa wakas, narating nila ang kuweba. Sa loob nito ay may dambuhalang bato na may hugis ng isang duyan, parang sinadyang kinahig ng panahon upang gawing sagradong altar. Sa harap ng duyan ay may malaking bilog na gawa sa abo at dugo, at sa gitna nito ay may isang batang babae na nakatali ang kamay at paa. Bakit may bata? Gulat ni Leo. Iyan ang inaalay sa tuwing may panibagong kapalit na bantay. Isang inosenteng kaluluwa ang kailangang ialay upang ang bagong katawan ay ganap na magtaglay ng kapangyarihan, paliwanag ni Amara. Ngunit kapag nailigtas ang bata, at nasira ang ritual, ang kadena ng dilim ay mapuputol, pagdating ng itim na ina biglang nagdilim ang langit. Sa kabila ng kuweba, mula sa isang itim na bitak sa pader ng bato, unti-unting lumabas ang itim na ina, isang nilalang na hindi maipaliwanag ang anyo, may maraming mata sa katawan, kamay na gaya ng galamay ng pugita, at buhok na tila usok. Sa kanyang bibig ay lumabas ang isang wika na hindi galing sa mundong ito, ang bagong anyo ay narito. Ang lalaking pipiliin ay isisilang muli. Ialay ang dugo. Ilipat ang diwa. Tumayo si Leo sa harap ng nilalang. Sa loob-loob niya, umaalab ang takot, ngunit naroon din ang galit at pagtutol. Hindi ako pipiliin niyo. Hindi ako magiging kasangkapan ng dilim. Labanan sa loob ng ritual, tumakbo si Leo papunta sa batang babae. Tinangka niyang putulin ang lubid gamit ang kutsilyo mula kay Amara. Ngunit agad siyang sinalakay ng tatlong tagabantay ng seremonya, mga nilalang na tila pinagsamang multo, hayop at anino. Si Daria at Amara ang sumalag sa kanila, gamit ang apoy mula sa langis ng kalimunan. Nagkabunuan. Sigawan. Ang buong kuweba ay nayanig sa lakas ng enerhiya. Mismong ang mga pader ay tila may sinasambit na sinaunang dasal. Habang nakikipaglaban, tinawag ng itim na ina ang pangalan ni Leo. Le Alvarado. Tanggapin yan, itinalaga J.E.R. Sumanib. Sumanib. Unti-unting nakakaramdam si Leo ng paninikip ng dibdib, ng kirot sa likod ng kanyang ulo, at tila may humihila sa kanyang kaluluwa papalapit sa duyan. Pikit ang kanyang mga mata. Dumudugo ang ilong niya. Parang hinihila palabas ang kanyang pagkatao. Ang panalangin ng tao, ngunit bago siya tuluyang maglaho, inalala niya ang tinig ng anak niyang si Julian. Hindi bilang halimaw. Hindi bilang anyo ng nilalang, kundi bilang batang masayahin, buhay, at may pangarap. Papa, uwi ka na. Doon bumalik ang kanyang lakas. Sa huling hibla ng lakas niya, sinaksak niya ang duyan gamit ang kutsilyong may mutya. Sabay-sabay na sumigaw ang mga nilalang. Parang binuksan ang pinto ng impyerno. Ang duyan ay nabiyak. Ang seremonya ay naputol. Ang itim na ina ay naglaho sa isang pagsabog ng liwanag. Ang buong kuweba ay nilamon ng lindol at apoy. Pagkatapos ng kadiliman sa gitna ng abo at pagkawasak, naroroon si Leo, si Daria, at si Amara, lahat ay sugatan, hingal, at halos mawalan ng ulirat. Ang batang babae ay ligtas, nanginginig, ngunit buhi. Ang mga nilalang sa paligid ng kuweba ay nagsimulang maglaho. Ang ilan ay naging usok. Ang iba ay bumalik sa lupa. At ang iba ay tumingala lamang sa langit bago tuluyang naglaho. Ang isla ay tila huminga.
Muling pagbukas ng daan sa kalayuan, mula sa kung saan naroroon ang daang isinara, ay isang tunog ng pagdaloy ng tubig, ang lawa ay naging dagat. At ang bangka ay naroon muli, ngayon ay may sapat na lugar para sa 3 tao. Bukas na ang daan, ani Amara. At sa wakas may nakapagputol ng sumpa. Ngunit sinabi niya rin, hindi na ako makakaalis. Dito na ako nabuhay, dito na ako mamamatay. Ngunit kayo ay kailangan sa labas. May kwento kayong dapat ikwento. Pagtatapos ng gabi sakay ng bangka, sina Leo, Daria, at ang batang babae ay lumayag papalayo sa isla. Sa likod nila, unti-unting nabalot ng hamog ang isla, hanggang sa parang hindi ito kailanman umiral. Sa unang pagkakataon, sumikat ang araw. Tunay na araw. Sa unang pagkakataon matapos ang tila walang katapusang bangungot, nasilayan nina Kapitan Leo, Daria, at ng batang babae ang liwanag ng araw na hindi kulay abo, hindi malamig, at hindi nanggagaling sa mahiwagang sulo, kundi totoong araw. Sumisikat sa silanganan. Habang unti-unting binabaybay ng bangkang sinakyan nila ang kalmadong dagat, napansin nilang unti-unting nawawala ang isla sa kanilang likuran, na parang isang panaginip na kinain ng ulap at alon. Tahimik lamang si Leo, hawak pa rin ang lumang journal ng mga nauna sa kanila, habang yakap ni Daria ang batang babae na ngayon nagsisimula ng huminga ng maayos, ngunit hindi pa rin nagsasalita. Anong palagay mo, babalik pa kaya tayo sa normal na mundo? Tanong ni Daria. Hindi na siguro gaya ng dati, sagot ni Leo, pero babalik tayo. Dahil may dapat tayong ikwento. Hindi para takutin ang iba, kundi para ipaalam, ang pagdaong pagkaraan ng halos isang buong araw sa laot, naramdaman nilang huminto ang bangka. Sa harap nila, isang pamilyar na baybayin ang kanilang narating, isang maliit na puk sa may parte ng Palawan, kung saan may mga mangingisda at kubong gawa sa pawid. Laking gulat ng mga tao sa pampang nang makita silang lumalabas mula sa bangka. Marami ang lumapit, tumulong, at nagtaka kung saan sila nanggaling. San kayo galing? Halos 2 linggo nang nawawala ang barko niyong minamaneho, sigaw ng isang matandang lalaki. Anong barko? Gulat na tanong ni Leo. Agad siyang dinala sa barangay hall, kung saan sinalubong siya ng mga Coast Guard at ilang lokal na pulis. Doon niya nalaman, 2 linggo na siyang hinahanap, at ang huling nakitang lokasyon ng barko ay sa may silangang bahagi ng karagatan ng Mindoro. Naputol ang lahat ng komunikasyon, at ang mga bangkay ng ilang crew ay inanod na sa ibang lugar. Ayon sa ulat, si Leo na lang ang hindi pa nahahanap hanggang ngayon. Ang kwento ng isla sa mga sumunod na linggo, kinapanayam si Leo ng media, ng pulisya, at maging ng ilang eksperto sa paranormal. Ngunit walang makapagpaliwanag kung saan talaga sila napunta. Ang isla ay wala sa mapa, walang iya signal, at walang sinuman sa Philippine Navy ang nakahanap ng kahit anong palatandaan nito. Ngunit dala ni Leo ang ebidensya, ang lumang journal, ang mga larawan, ang anting-anting, at higit sa lahat, ang batang babae na hindi maipaliwanag kung saan nagmula. Siya ay dinala sa mga opisina ng SGA at naibalik sa kanyang pamilya makalipas ang ilang buwang investigasyon. Hindi na nito naalala kung sino siya, pero ayon sa ELA test, siya ay nawawala sa isang bangkang pampasahero 5 taon na ang nakararaan. Ang tunay na kwento sa kabila ng kanyang tahimik na disposisyon, nagdesisyon si Leo na ilahad ang kanyang buong karanasan sa isang dokumentaryo. Ang pamagat nito ay, Ang Kapitan at ang Isla ng Mga Aswang, isang totoong salaysay. Doon niya isinalaysay ang mga lugar sa loob ng isla, ang kuweba, ang duyan ng dilim, ang mga nilalang, at ang mga dating tao na ginawang halimaw ng kadiliman. Milyon-milyong Pilipino ang nanood. Marami ang naniwala. Marami rin ang nagduda. Ngunit sa pinakahuling bahagi ng palabas, ipinakita ni Leo ang espada ng ritual, isang sandatang yari sa hindi kilalang bakal, may inskripsyon na hindi Tagalog, hindi Kastila, at hindi rin Latin. Kung hindi ito totoo, tanong ni Leo sa kamera, paano ko ito nadala pabalik? Si Daria at ang panibagong misyon samantala, si Daria ay hindi na bumalik sa lungsod. Pinili niyang manatili sa Palawan, sa isang tahimik na lugar malapit sa baybayin, kung saan nagtayo siya ng maliit na healing center. Doon niya ginagamit ang mga natutunan mula kay Amara, paggamit ng ugat ng kalimunan, dahon ng saging, at langis ng gabi. Hindi na siya nagsalita tungkol sa isla, ngunit sa bawat taong lumalapit sa kanya, sinasabi niyang, hindi lahat ng nawawala ay nawala sa wala. Minsan, pinipili silang itago ng mundo. Ang huling mensahe bago tuluyang isara ni Leo ang kwento sa kanyang isipan, sinulat niya ang huling bahagi sa journal, hindi ako pinili para maging halimaw, kundi para maging saksi.
At sa pagkukwento ko, sana ay matigil ang takot at magsimula ang paghahanap ng katotohanan. Hindi na dapat ulit may masadlak sa islang iyon, kung may paraan man para mapigilan ito, magsisimula iyon sa hindi pananatiling tahimik. Sa huling pahina ng journal, ipinaskil niya ang larawang kuha niya sa duyan bago ito gumuho, isang aninong babae na nakatayo sa itaas ng bato, nakaharap sa araw, hawak ang baston. Walang mukha. Ngunit alam niyang si Amara iyon. Ang isla at ang hinaharap ilang taon na ang lumipas mula noong pangyayaring iyon. Ngunit sa bawat balita ng nawalang bangka, sa bawat kabataang hindi na nakabalik, at sa bawat aswang na kwento ng mga liblib na lugar, muling bumabalik sa isipan ni Leo ang isla. Ang tanong, tuluyan na nga ba itong naglaho o naghihintay lang ng panibagong kapitan? La 51